umagang ito. Ayan, kumusta po ang ating kalagayan? Lagi tayong iniingatan ng ating Panginoon. So bago po tayo mag-umpisa ay pahintulutan niyo po muna ako na basahin po itong ating pagbubulay-bulayan. Tayo po ay nasa chapter 2 pa rin ng Romans at ito po ay doon sa verse 17 hanggang 29. Ayan, paumanhin po yung pong aking cellphone kasi hindi na kayang mag-service ng hindi niya na ma-avail yung sabay-sabay na service niya. Kaya hindi ko na po muna open ang aking camera para hindi po siya mag-block. Yun po yung napansin ko dito sa cellphone ko. So, ito po ay babasahin ko muna. Sabi po doon sa chapter 2 ng Romans, verse 17, ang mga Hudyo at kautusan. Ngunit sinasabi mong Hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Nalalaman mo ang kanyang kalooban at nakikilala ang mabubuting bagay sapagkat itinuro sa iyo ng kautusan. Ang palagay mo'y taga-akay ka ng bulag, tanglaw ng madirimlan, at tagapayo sa mga hangal, at tagapagturo ng mga bata, yamang natuklasan mo sa kautusan ang buong kaalaman at katotohanan. Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili? Nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit nagnanakaw ka? Sinasabi mong huwag mangalunya, ngunit nangangalunya ka naman. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan, bakit pumapasok sa mga templo nito? Makapagnakaw lamang, ipinagmamalaki mong saklaw ka ng kautusan, ngunit nalalapastangan mo naman ang Diyos sa pagsuway mo sa kautusan. Sapagkat nasusulat, ang pangalan ng Diyos ay nilalait ng mga hintil dahil sa inyo. Ang iyong pagiging tuli ay mahalaga lamang kung tumutupad ka sa kautusan, subalit kung lumalabag ka sa kautusan, para ka ring hindi tuli. Kung ang hindi tuli ay gumagawa ng ayon sa hinihingi ng kautusan, hindi ba siya ituturing na tuli? Kaya kayong mga tuli ay hahatulan ng mga hindi tuli sapagkat tumutupad sila sa kautusan. Datapwat kayong may kautusang nakasulat ay lumalabag naman dito, sapagkat hindi tunay na Hudyo ang isang tao dahil lamang sa Hudyo ang kanyang magulang at dahil sa pagtutuli ng laman. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na ang puso't kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusang nasusulat. Ang papuri sa kanya'y hindi mula sa tao kundi mula sa Diyos. Purihin at pagpalain ng Panginoon ang kanyang mga salita. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, maraming salamat po muli sa pagkakataon na makapagpahayag, Panginoon, ng mensahe mo, O Diyos, umagang ito, Panginoon. Muli nga po ay dumadalangin kami na patuloy po kaming bigyan ng mga first revelation sa mensaheng ito, Ama, at ako po na inyo, Panginoon, nagagamitin upang maihayag ang inyong pong nais. Dalangin ko nga po, Ama, ang inyong pangunguna. Patuloy mo po akong bigyan ng kaunawaan sa mga salitang aking babasahin o aking pagbubulay-bulayan, O Diyos. Alam ko po at nalalaman ko na kung ganang sa aking sarili, wala po akong kaalaman at karunungan. At sino ba naman ako para, Panginoon, magsalita sa harap ng bawat isa, Panginoon. Lord, alam ko po na sa sarili ko ay marami akong bagay na hindi ko po, Panginoon, nasusunod sa kalooban mo. Ngunit sa pagkakataong ito, Panginoon, hayaan mo, Panginoon, na ang inyong kapangyarihan at ang inyong banal na presensya ang siyang kumilos sa kalagitnaan ng gawain ito, Ama. Maraming salamat po, Diyos, sa inyo po ipinatagubilin ang katagumpayan ng mensaheng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.
So dito po sa ating, mensahe na ito ay, ipinapabatid ng ating Panginoon ano po na, kung ano ba talaga ang tunay na, sabi nga ang gawain ng isang kumilala na at tumanggap sa ating Panginoon po. Sabi nga po doon sa verse 17, ngunit sinasabi mo Hudyo ka at nananalig sa kautusan at ipinagmamalaki mo ang iyong kaugnayan sa Diyos. Like yung tayo po ano na sinasabi natin mga Kristiyano tayo, noon nga sabi ko nga po sa inyo noong mga nakaraan na ako'y makakatayo din, ay ano parang ayoko nang sabi na ako'y Kristiyano, ako'y born again. Kasi sa totoo lang po, marami talagang gumagamit nitong salitang ito na I am a Christian, I am a born again. Pero ang totoo po, basang-basa na yung pangalang yan, ano, yung salita na iyan. Ang katotohanan ay katulad nito na ang makikita natin na maraming Kristiyano talaga na sa nguso lang, hindi sa puso. Totoo po yan. Kaya nga sinasabi din na hindi lahat ng napunta sa church ay talagang mga banal or kaya ay totoong nakakasunod sa kalooban ng ating Panginoon. Maaring ano diyan, mas marami po talaga ang sabi nga ay nakaka-ano, nakakapag-alala na baka nga sabi ay nagsimula sa mabuti at tama pero baka magtapos na ito sa hindi mabuti at tama. 'Di po ba? So, minsan tanungin din nga po natin ang ating sarili at napakahalaga naman talaga na itinuturo sa atin na dapat lagi nating iko-correct, iche-check muna ang ating sarili, 'no po. Lalo po yung salitang pagre-rebuke, alam niyo po talaga hindi po biro ang mag-rebuke, eh. Kasi bago tayo mag-rebuke talagang i-sure din natin sa sarili natin na wala wala sa atin yung ka-rebuke-rebuke tayo. 'No, maraming bagay o maraming maraming pagkakataon na ito'y nangyayari lalo na nga po sa ating mga Kristiyano, sa ating magkakapatiran. So, sa mga karanasan ko ano, ayon po dito sa ating pinag-uusapan ay alam ko po na ito ay naikuwento ko na rin sa inyo 'no, na mayro'n po isang pastor, ay sabihin ko na po sa inyo sa church namin 'no, na dito rin po sa lugar namin na talagang, um, kagalang-galang siya, ginagalang ko dahil pastor namin siya. Pero may mga bagay po akong natuklasan na di ko po alam na siya pala po ay nag-aano, mahjong ba ang tawag dun? Yung may mga may mga parang mga laruan siya, tumutunog yung gano'n, mahjong nga po yata yun. Meron po kasi akong na-share-an na Iglesia ni Cristo, kaibigan ko po yun at, hindi ko alam na siya pala nasisharean niya at hindi ko rin po alam na, alam niya na yung nagse-share sa kanya ay pastor namin. Wala pa kaming kaugnayan about dun. Ang akala ko ako pa lang yung nakakapag-share sa kanya, yung pala nauna na sa akin yung pastor namin na nagse-share sa kanya. One time po nag-arkila ako sa kanya ng van dahil patay na ng nanay ko, kailangan namin ng service. Dun po kami nagkaalaman na yung pastor na yun ay pastor, sabi nga ay magkakilala kami. So andun nga po na dumating dun sa point na maraming mga salita na nangyari at, yun pala ang gustong mangyari ni pastor ay, patungan yung yung amount ng arkila ko dun sa kaibigan ko. Meaning, yung ipinatong niya yun ay para sa kanya, ano po. So, dun kami nagkaroon ng hindi magandang, sabi nga, ay pagkakakilanlan ni pastor at nung aking kaibigan na yun. Hanggang sa nagkakwentuhan kami, dumating sa point na nabanggit sa akin itong iglesia na ito na aking inaano, sinishiran na, "Pastor niyo pala 'yan, pero sabi nakikita namin 'yan nagmamadyong." Alam niyo po yung gano'n? So, nagulantang po ako hanggang sa dumating po dun sa point na nagharap po kami ng pastor at, naikwento ko po sa kanya. Sinabihan niya po ako ng mataray ako. So ayun po na ito yung topic, sabi ko, "Hala bakit ito?" Yun po yung nag-remind sa akin, nung nakaraan dapat ako ang maghahayag nung matuwid ang hatol ng Diyos. Bakit ito? Sabi ko nga. 'Di ba, nangyari talaga kaya sabi ko nga sa mabuti at masama napakabuti mo Panginoon. Dahil
marahil nga hindi sapat yung aking, ibabahagi doon sa, matuwid ang hatol ng Diyos. Kaya si Pastora Ami marahil talaga ang may sapat na ingredients doon sa mensaheng iyon, kaya siya yung napatayo talaga at ako talaga yoong nag-PM sa kanya na kung maaari siya po talaga yung, mag-message muna. Ano, mga bagay talaga 'no, na kung hindi natin pag-aaralan yung mga nangyayari, parang madalas maiisip lang natin ay pangit, masama, 'di ba, gano'n. Pero hindi po, kailangan talaga nating unawain, napakahalaga po pala talaga na mayroon tayong pang-unawa 'no. So, ito nga po yung kuwento na nangyari po yung mga bagay na yun at, sabihin tayo na mga nakakilala sa ating Panginoon dapat makatwiran na naaayon sa ating kalooban ng Panginoon ang ating mga ginagawa at sinasabi. Yung bang ating ginagawa o sinasabi dapat, alam natin sa sarili natin na ito'y apply na natin, ito ay sabi nga ay nakikita na sa atin higit sa lahat. Ay paano kung dumating dun sa point na gano'n nga? 'Di ba, alam niyo sabi ko, mahal ng Panginoon si pastor kasi bakit mga bagay na nililihim niya na hindi dapat, sabi ko ginagawa. 'Di po ba? Ibig sabihin pagmamahal niyo ng Panginoon kasi itinutuwid din siya, pati ako. Pati yung nagsabi sa akin, 'di po ba? So, wala sa aming matuwid, wala kahit isa, 'di po ba? Unang-una, nagkaroon yun, nagdulot yun pare-pareho sa amin ng matinding pagkakasala kasi pumasok din dun yung parang paghatol, 'di po ba? So, ayun nga po ang nangyari 'no. So, pagka talaga sabi nga tayo ay binabago ng ating Panginoon o itinutuwid ay hindi po talaga, sabi nga, hindi tayo puwedeng hindi masaktan, 'yun. Talagang masasaktan tayo 'pag itinutuwid mga kapatid, naku, tanggapin na po natin 'yan at sabi nga iyan namang sakit na 'yan, yang pain na 'yan na nararamdaman natin, 'yan naman talaga yung magsusulit sa atin sa Panginoon, 'di ba? Ngayon kung yung sakit na 'yan ay ang ating layunin or ang ating pagkakaunawa ay parang paghihiganti, kung 'yan ang parang ganti natin or balik natin do'n sa mga nagtutuwid sa atin, mga kapatid, tayo po ang talo do'n, 'di ba po? Okay, kung tayo po ay tinutuwid at sabi nga ay nasasaktan tayo at, hindi natin matanggap na tayo ay tinutuwid, 'di naman po yung nagtutuwid sa atin ang ang magsa-suffer nun, kundi tayo mismo na itinutuwid. Kung totoo yung nagtutuwid sa atin, paano nga po kung hindi rin naman totoo yung nagtutuwid sa atin? Katulad nga po nitong naranasan ko 'no, alam niyo po sa totoo lang talagang matuwid ang hatol ng Panginoon. Yun po, kaya sabi ko ang ganda nung mensahe. Talagang iisang chapter, sabi ko nga magkakadugtong talaga 'no, hindi siya magkahiwalay ang katuruan. At ito nga po mga kapatid ang nangyari kay pastor. Isang araw po, yung anak niyang panganay nagtatrabaho sa factory po yun. So, nasa company. Eh, 'di ba 'pag mga company na ganyan, may mga outing-outing, ganyan, pagkabakasyon. So, nangyari itong anak ni pastor na panganay na ito ay nag-outing ang family kasama ang mga taga-company sa Batangas. Ano po, nag-arkila silang mag-anak ng isang parang boat. Sila lang mag-anak kasama yung, tatlo niyang anak na may edad na parang magtu-2 years old o 1 year old na mahigit, parang ganyan. At sila ay siyempre enjoy na enjoy. Nalunod po mga kapatid ang mag-anak na ito ng anak ni pastor. Ang nakapagtataka mga kapatid 'no, bakit nakaligtas yung mag-iina, maging yung bata na magdadalawang taon. At buntis pa po ha, yung asawa ng anak ni pastor, meaning yung manugang ni pastor. Pero ang namatay yung pinaka-breadwinner nitong, pamilyang ito, yung anak mismo ni pastor ang namatay, yung lalaki. Tingnan niyo po ha, wala po akong kaalam-alam do'n sa mga trahedya na 'yun na nangyari. Ngayon, pinuntahan po ako nung pastor namin, nung pinaka-head pastor namin. Sabi niya, kasi nalaman na po nung main church namin kung ano yung nangyari sa amin ni pastor dito sa lugar na ito. At yun naman po pala may nakapag-report na din doon, sa kanila na gano'n nga.
So, tinanong po ako ng aming pastor na sabi niya, "Gaano katotoo, Andrea, yung ganito, gano'n?" So, inano ko po, nihayag ko po doon sa kanila, 3 sila, eh. Para po akong dumating dun sa point na nililitis. Alam niyo po yun, naranasan ko po yan, mga kapatid, na dumating ako dun sa point na para akong nililitis nung time na yon. Kasi 3 silang pastor, eh, mayroon pang kasamang parang ano po yata yung driver. So, talagang lahat sila nakapaligid sa akin at ramdam na ramdam ko po yun na parang napapaligiran ako ng parang hinahatulan na ako, "Hala, andiyan na, huwag kang magkamali dahil pagka nagkamali ka, patay ka." Parang gano'n po yung naramdaman ko. So, ang akin po doon ay pinagtapat ko lahat yun kahit alam alam ko na parang hindi ko na dapat sabihin, sinabi ko pa rin po lahat yun na maging yung nasabi ko do'n sa pastor na sinabi ko, ang pinakanatatandaan ko lang po, sinabi ko kasi kay pastor na, "Alam niyo po, galang na galang ako, iginagalang ko po kayo dahil alam kong pastor po kayo." Yun po yung sinabi ko sa kanya, pero sa nakita ko po sa inyo, hindi ko po matatanggap. Alam niyo po yun? At ako po'y umiwas na sa kanya. Kahit po kami nagkakasalubong, hindi ko na po siya binabati nung mga panahon na yun. Pero nangyari nga po itong mga bagay na ito na para akong nilitis. So ayun po ang nangyari, no? At hindi ko nga po alam na patay na pala yung anak niya ni Pastor. Sinabi, nung late, nung pag, matapos kong maihayag yung nangyari sa amin, sabi ko sa akin, nung sa ano namin, pastor, sabi niya, "Alam mo ba napatay na yung anak ni pastor?" Sabi ko, "Sino pong anak?" Sabi niya, "Yung panganay." Nagulat po ako, sabi niya, "Oo, patay na lumod." Sabi niya. Sabi ko, "Hala, pastor," sabi ko. Ang sabi ko po agad, "Hindi ko po yun pinanalangin ha, wala po akong gano'n." Sabi ko, "Hindi ko nga po alam na patay na eh." Sabi ko, "Walang gano'n." So, din ng pastor na nagsasabi naman ako ng totoo sa mga nangyari, no po. Hanggang sa yun nga, niyayaya nila ako doon sa burol ng anak. Sabi ko, "Hindi na po." Alam niyo kung bakit ko po yun sinabi? Parang napaplastikan po ako sa sarili ko. Ganong alam ko na mayroon po akong pain na nararamdaman talaga kay pastor. Yun po talaga, ayoko pong humarap. Yun po yung naranasan ko. Pero nagpe-pray po ako na sabi ko, "Lord, palayain mo ako. Alam ko hindi po tama na magdamdam ako." Yun po yung ano ko sa Panginoon. Tapos naawa din po ako kasi nga namatay nga po yung pinakaanak nila, eh, paano yung mag-iina, yun po yung naaano ko, eh, sabi ko, "Ang liit pa ng anak ta's buntis pa po yung nung asawa." Gano'n po yung nangyari. Kaya po mga kapatid, ito ay isa sa mga, ah, sinasabi dito sa ating topic na ito na 'wag na natin sabihin na Kristiyano tayo o born again tayo kung ang gawain naman po natin ay hindi nakalulugod sa ating Panginoon or hindi naman talaga natin nai-apply or hindi naman natin talaga gustong mabago ang ating mga sarili, hindi po ba? So, sa mga karanasan po talaga, alam niyo ang mensahe kumakatagpo. Talagang mayroon at mayroon po talaga tayong maipapahayag, sa totoo lang po, no? Kaya sabi nga po dito sa verse 21, "Nagtuturo ka sa iba, bakit di mo turuan ang iyong sarili?" 'Di ba, ang linaw po nun nung naranasan ko na yun. O, nangangaral ka laban sa pagnanakaw, bakit ka nagnanakaw? Amen? Nangangaral ka na huwag magsugal, bakit ka nagsusugal? Parang gano'n, eh. 'Di ba po yung nangyayari? Tapos sinasabi mong, "Huwag mangangalunya," ngunit nangangalunya ka naman. Amen? Purihin ang Diyos. Nasusuklam ka sa mga Diyos-Diyosan. Bakit ka pumapasok sa mga templo nito makapagnakaw lamang? Amen? So, yun nga po na sabi nga, nangangaral tayo, huwag tayong magnanakaw, huwag tayong papatay. Mas matindi nga po tayo dahil nga hindi naman po literal tayong pumapatay, pero yung espiritu naman po ng kapwa natin, ang pinapatay natin, alin po doon ang mas milma? Yung pumatay ng taon literal o yung pumatay ng espiritu na wala ng, sabi nga ay wala ng patutunguhan yung espiritu to kundi doon sa walang hanggang kalaliman na balon ng impyerno ng dahil sa kagagawa natin na dapat nga tayo yung pagmulan ng kanyang kaligtasan at yun ang ipinapangaral ng Panginoon sa atin na dapat nating ituro, di po ba? So bakit ganon? Bakit ganon ang nagiging
ugali ng isang mangangaral o ng isang, sabi nga ay, mananampalataya. Mga kapatid, napakapalad po natin talaga na tayo ay naaabot ng salita ng ating Panginoon. Ano po, kaya sabi ko, maiksi man po itong mensahe, pero napakalalim po ng ipinapabatid ng Panginoon sa atin sa mensaheng ito. Amen? So ngayon po alam na natin kung ano ang ibig sabihin ng isang pagiging Kristiyano. Ano po yung dapat natin na ginagawa sa pagiging isang Kristiyano? Pagmulan tayo, sabi nga tayo ang mga ilaw ng sanlibutang ito. Bagaman sabi nga, inaalaw pa ng Panginoon na tayo ay nandito sa sanlibutang ito, pero hindi na nga po tayo para sanlibutan pa o hindi na tayo dapat pang umayon sa takbo ng mundong ito dahil alam natin ang mundong ito ay punong-puno, sabi nga ng kasamaan at napakadilim, di po ba? Pero inalaw ng Lord, nandito pa tayo at patuloy na nag-aaral ng kanyang salita. Ngayon, kung ganun po ang ating gagawin, katulad nga po nung naranasan ko dito sa aming pastor na ito, no? Yun po ay inassign ng pastor namin doon sa church ng JCKL dito sa Sariaya, Quezon dahil mayroon po kami doong extension church. No, siya po yung nagpapastor doon. At purihin po ang Diyos dahil nga mahal siya ng Panginoon. Siya po ay parang DA po siya ng almost parang 3 years din po, no? So sa loob ng 3 years na yon, ano kaya ang ginagawa niya, 'di ba po? Ngayon ang nakita ko naman po na si pastor ay ayun, kahit alam ko na nasasaktan din siya doon sa mga sinabi sa kanya ay nagpatuloy po siya, umaattend siya ng mga gawain. Parang back to zero po siya eh. Hindi po siya nangangaral. Parang ano lang siya, parang regular member o regular attendees lang po siya doon sa church namin. Ganun po ang nangyari sa kanya. Ayun. So, but now, ngayon po ay siya ay muling naibalik doon. Siya na po ulit ang pastor doon sa Sariaya. So, doon ko po nasabi na talagang mahal siya ng Panginoon. Di po ba? At ako naman po bilang isang sabi nga ay mananampalataya din at kahit paano ay may natutunan din ako syempre doon sa pastor. Yun po yung aking dinala at ini-apply ko po yun sa buhay ko kasi nagkaroon din po ako ng matinding takot doon sa naranasan niya. Ano po, na kung ako'y magmamalaki at itatanim ko yung sama ng loob kay pastor, ay ano ang pagkakaiba ko doon? Sabi nga po dito na nabanggit, no? Ano ang pagkakaiba natin doon sa tuli at hindi tuli? Hindi po ba? Kaya nga po mga kapatid, gampanan natin yung dapat na sinasabi sa atin ng katuruan ng ating Panginoon ayon sa ating mga pinag-aaralan sa aklat ng Biblia. Amen? Marahil mga kapatid, tayo hindi perfect, di ba? Tayo ay hindi mga perfect. Pero mayroon nga po talagang pagtutuwid eh. May mga pagtutuwid po at yun pong pagtutuwid na yun ang dapat nating mapaghandaan bilang tayo ay mga mangangaral na ng ating Panginoon. Hindi porke tayo ay mga mangangaral o hindi porke tayo ay mga nakakasunod na i-apply natin sa ating mga buhay ang ating sinasabi ay okay na po yun, hayahay na tayo. Hindi po mga kapatid, tuloy-tuloy po yan, tuloy-tuloy po tayong i-correct, tuloy-tuloy po tayo kasi nag-aaral eh, di ba po? Pero kung tayo po ay nag-aaral at sabi nga ay ang ating mga sarili na ang ating itinataas kasi marunong na nga po tayo, ay hindi pa rin po yan masasabing tayo ay mga kabilang dun sa mga tuli. Para na rin po tayong mga hindi rin tuli. Kaya hinahatulan tuloy tayo ng mga hindi tuli. Kasi nasa sa atin na rin po, tayo rin po ang gumagawa ng mga bagay na ikakasama natin. Amen po. Yun po yung nakikita ko na nararanasan at nangyayari sa ating mga Kristiyano. Kaya kung tayo po mga kapatid ay nasasaktan sa pagtuwid sa atin, tanggapin po natin at sa Panginoon po tayo ay sabi nga ay magtiwala dahil iyon po ang niloob ng Panginoon. Kung sabi natin ay hindi kalooban ng Panginoon na matupad yung aking kagustuhan, di ba po? Kung sinasabi natin yan mga kapatid, ibig sabihin, alam din natin na kapag tayo itinutuwid, kalooban yun ng Diyos na tayo ituwid ng taong ito.
ng ganitong kapatid natin o ng pastor natin, di po ba? O kahit nga pastor, di po ba dumadating din sila doon sa point na nare-rebuke din sila katulad nung nangyari sa akin. O di po ba? Pastor yon pero nasabihan ko ng gano'n, kagalang-galang po kayo at ginalang ko kayo. Pero bakit po gano'n ang nakita ko sa inyo? Isang rebuking po yan para doon sa pastor namin. No po? So, lahat po tayo talaga dadaan sa mga ganoong pagkakataon. Pero ang tandaan po talaga natin is isang ano po yun, isang paraan na nakikita natin na mahal nga tayo ng Diyos. Bakit? Kung hindi po tayo ng mahal ng Diyos, hindi na po tayo para makaranas pa ng mga ganitong bagay. Amen? Parang ganun din kung tayo yung mga magulang na o kung tayo pinagtiwalaan na mag-handle ng mga bata o ng anumang ministry. Sabi nga kapag ka po talaga tayo ay mahal ng Panginoon, may pagdadaanan po talaga tayo. Kaya nga sabi, tunay bang Kristiyano ka? Kung tunay kang Kristiyano, ano yung naranasan mo bilang isang Kristiyano? Aba, ay pag puro magaganda na po ang sinasabi ng isang Kristiyano, mapapaisip ka po no, na nagtatanong kapag ka ganito po yung laging tugon sa iyo ng isang Kristiyano, wala na siyang masabi kung hindi puro magagaling na lang. Hindi ba nakaranas ng mga test and trials bilang isang sabi nga mga ngaral o napakatindi po mga kapatid ng mga pinagdadaanan ng mga mangangaral, ng mga pastor sa totoo lang. Ay tayo pa ba mga kapatid na mga sabi nga ay mga baguhan pa lang tayo ay mga nagsisipag-aral pa lang din, di po ba? Kaya po yun ang ibig kong sabihin. Talagang ang mga pastor po, talaga pong yan ay may mga matitinding pinagdadaanan at pinagdaanan na. Kaya po ganun ako kaano sa mga pastor. Kaya nga po, sa totoo lang, sinabihan na po ako ng ibang mga kapatiran ko sa church namin na sabi niya, iyan si Andrea o si Sister Andrea, alagang-alaga yan ng pastor. Yung alam niyo po yon yung mga salita na parang nakaka-insulto, parang hindi naman totoong sa kanila yung pagsasabi sa akin. Parang hindi sila na-amaze na ganoon ang pag-aalaga sa akin ng mga pastor. No, parang insulto yung pagde-deliver nila ng salita. Ganun po eh. Ganun din naman pag tayo ay nagsasalita, nangangaral ng salita ng Diyos. Tayo kung hindi totoo sa puso natin or wala tayong pinagdaanan do'n sa ating ibinabahagi, sabi nga wala tayong karanasan, yung ating mga sinasabi parang sabi ko nga yung salitang patalbog, natalbog siya lumilis siya talaga. Kasi nga bakit? May mga nababanggit tayo doon na hindi nakikita sa ating mga buhay, pero tayo yon. Hindi po ba? Kaya talagang mapalad po tayo ng mga nakakaranas talaga ng pagtutuwid, mga kapatid. No po. So ngayon, mga kapatid, alam na natin na talagang mayroon tayong mga bagay na kailangang tanggapin, masakit man o hindi maabuti sa pakiramdam natin. Pero doon po talaga tayo, sabi nga ay, bibigyan ng ating Panginoon ng wasto at tama na sabi nga ay tatayuan sa ating mga sarili bilang mga mananampalataya at sabi nga ay tinuturuan ng ating Panginoon. Amen? So, yun nga lang po ang aking maiibahagi sa inyo. At yung last verse nga po dito ang sabi, ang tunay na Hudyo ay ang taong nagbago na ng puso't kalooban. Amen? At ito ay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautosang nasusulat. Ang papuri sa kanya ay hindi mula sa tao, kundi mula sa Diyos yun. So, wag po nating hangarin na tayo ay kampihan ng kapwa natin. Huwag tayo maghanap sa mga tao o sa mga kapwa natin mananampalataya na tayo ay kampihan pag tayo dumadating sa punto ng tayo ay nakakaranas ng pagre-review o pagtutuwid sapagkat sa tanging sa Panginoon lamang po tayo, sabi nga ay makakadama ng tunay na sabi nga kakampi natin ay ang Panginoon, wag po sa tao, no? At sabi nga po doon, tanging ang banal na espiritu lamang ang makapagpapadama sa atin ng mga bagay na hinahanap natin. Huwag nating hanapin sa tao. Di ba po? Yun yung sinabi. At ang papuri ay sabi nga ay tanging sa
ating Panginoon lamang magmumula. Kung tayo ay, sabi nga, ay naghahanap ng papuri, gusto natin ay papurihan tayo ng ating mga kapatid, ng ating kapwa, wag po yun. Kasi hindi po mapararangalan ang ating Panginoon. Bagkos, sabi ng ganon, once na tayo ay nakarinig ng, ay ang galing ni Andrea, ay ang galing ni ganito, di ba po? Hindi, bagkos ang sabihin natin, ang Diyos po ang magaling, ganon. Diba? Sa Diyos po ang kapurihan. Amen? Yun po yung itinuturo sa atin ng ating Panginoon. Amen? Sa Diyos po ang kapurihan at maraming salamat po sa pakikinig at naway mayroon po tayong natutunan sa mensaheng ito. Amen? Maraming salamat, Panginoon, sa pagkakataon na naipahayag ko po, Panginoon, ang nais mo at patuloy na ikaw po ang magbigay ng mga revelation sa aking mga kapatid kung ano pa po, Panginoon, ang nais mo. Lord God, ikaw po ang magpupuno nito sa pamamagitan ng buhay ng aking mga kapatid. Salamat po, Ama, sa inyo ko po, Panginoon. Itinataas ang aking papuri pagsamba sa mga oras na ito. Amen and amen. Back to you po, Sis Baby.